So, ito, magkakanik ulit tayo ng bagong remote controller. Ayan, sa unit. Ayan. Ayan, so magbabayin tayo ng controller. Ayan. So, successful. Ayan, so about. Ayan. Natin. So ayan, makikita nyo iba na yung serial number ng remote controller. So it means nagpalit tayo ng ibang controller. So safety, ano muna tayo ulit, compass calibration. Ayan. So itong pinagpapalit para namin is cementerio. So open space siya. Ayan. So titingnan ulit natin mode control. Mode. Ayan, stick mode 2. Okay. So makikita nyo RC signal strong din like kanina sa GPS. Ayan, okay din. Ayan nga. Home point updated. Kita nyo yung signal natin, all goods. Try natin ilayo. Okay, layo medyo. Ayan. And kung mapapansin nyo kanina, ilang meters pa lang putol na yung signal, pero ngayon goods na goods yung signal. Any error, wala din. Ayan. So it means ang main problem talaga ng drone and ang remote controller is yung controller. Ayan. Kung bakit na puputulan sila ng signal. So good thing din yon na remote controller lang yung may problema, kasi mas madali maghanap ng controller kaysa sa aircraft. Kasi pag ganoon, pag aircraft ang may problem, normally pinapadala siya sa DJI sa Hong Kong to repair, kasi ang main problem nun is ang mainboard ng unit. Mainboard or core board. Yan. Yan. So balik natin. Yan. Makikita nyo naman yung distance natin. Yung height natin is 46 meters. Yung distance is umaabot tayo ng 170 without disconnection. Yan. Makikita nyo smooth na smooth. Makikita nyo rin goods yung pagpapaliparan natin. Kanina siguro mga around 10 meters high is naputol niya na agad yung signal. 1 to 12 meters. Yan. So all goods. Landing. So about again, yun pa rin yan. Yung aircraft, same serial number, pero yung remote controller na pala natin. Okay? So yun pa.